paalala dito tayo sa paniniwala sa anim na haligi ng Islam. Ako ay nano na dito sa umpisa. Mga saligan ng pananampalataya. Okay? Yung una ay ang paniniwala kay Allah. Okay, ang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala binubuo ng apat na sangkap. Pag sinabi natin sangkap ay parang nandun siya sa loob. Diba? Sangkap. Ano yung sangkap pa sa ano? Ano pa yung mga term? Pag mga sakwan, pag sa mga pagluluto ingredients daw ng sangkap. Ibig sabihin, ang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala may apat na yung bagay na ito. Apat na sangkap na ito. Ang una ay paniniwala sa pagkakaroon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sangka na mayroon yan. Mayroon. Ang una, mula sa pagkakaroon ni Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon din na apat. Apat. Una, ang tinatawag na fitra. Likas, ibig sabihin, wala na yung wala na yung paliwanag, wala nang batas-bat, wala nang mga ebidensya. Talaga likas sa tao, naniniwala may Diyos. Ito yung tinatawag na fitra. Fitra yung likas na, nandun na. Likas na. Kaya nga, may hadis dito sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ang Arab ni kullu mauludin yulad wal fitra. Ito yung sapagkat ang propeta sallallahu alaihi wasallam nagsabi, ang lahat ng sanggol ay pinanganak sa fitra. Ibig sabihin, ang fitra, Muslim. Kaya nga ito yung isa sa mga dahilan bakit tinatawag ang mga dating Kristiyano na pag pumasok sa Islam, tinatawag balik Islam. Narinig yung term balik Islam? Alam niyo na ba yung sabihin bakit tinawag balik Islam ang mga balik Islam? Una, may dalawang paliwanag dito. Ang una ay bumabalik sa religion mo, siya ay nasa sinapupunan pa lang. Sige. Okay, dalawa ang paliwanag bakit tinawag ang mga bumabalik sa Islam, tinatawag balik Islam. Dito sa atin sa Pilipinas, nauna ang Islam kaysa sa Kristiyano. Diba? Dumating si Magellan sa Pilipinas, mayroon ng Muslim. Tama? Sino ang lumaban sa kay Magellan? Yung mga Muslim. Pero nagkataon lang, natalo tayo. Bakit tayo natalo? Anong dahilan? Una, ang ginawa ng mga Kastila ay kasi yung sa mga labanan, yung parriktasun. Ibig sabihin, pag watak-watakin mo sila, mamumuno ka. Pinagwatak-watak yung mga Muslim. Minsan nag-aaway-aaway. Diba hanggang ngayon, dito lang sa Pangasinan, nag-aaway-aaway yung mga Muslim. Parriktasun. Yan ang yung hindi nagkakaisa. Kaya madali silang natalo na mga Kastila. Kasi hindi sila nagkakaisa. Hindi nagkakasundo. Pangalawang dahilan, lamang yung mga Kastila sa sandata. Lamang sila. Kaya nga, yung natin. Pangatlo dahilan, ang mga Kastila, bihasa rin sa labanan. Parang training, yung mga lumaban ng mga Pilipino, dito lang kung sino yung lumaban yung mga iba. Yun ang mga dahilan. Ang mahalaga ay natalo tayo. Tapos, ang Luzon sa Visayas, natalo, naging Kristiyano. Yung Mindanao ay maraming labanan dyan. Ayon sa history ilang beses sumubok ang Kastila pero hindi na nanalo. Hindi nanalo sa Mindanao. Ang kaso lang, nung bininta yung Pilipinas sa Amerikano, sinama ang Mindanao. Actually, hindi dapat. Kasi hindi nila nasakop yung Mindanao. Ang kaso, nung bininta yung Pilipinas ng Kastila sa Amerikano, sinamang binintang Mindanao. Kaya ngayon ang kwento. So, ang nangyari, dating Muslim, naging Kristiyano yung mga Pilipino sa Luzon at sa Visayas. Pero ang Mindanao na natiling Muslim.
Kaya nga pagka nung sila ay nag-Muslim, tinawag sila balik Islam. Dahil bumalik sila sa dati nilang religion. Okay, naintindihan na yung unang paliwanag, bakit tinawag balik Islam. Ang pangalawang dahilan na tinawag balik Islam, ang mga balik Islam, ito sa fitra. Nakita mo yung hadis, basahin mo ngayon, sapagkat sinabi ni Propeta Muhammad. Pangalawang, sapagkat ang Propeta Muhammad na pagpa sa kanyang kapayapaan ay nagsabi, ang lahat ng sanggol ay pinanganak sa fitra, Islam, sa makatuwid, ang kanyang dalawang magulang ay nagtatakda ng kanyang pagiging Hudyo, Kristiyano at Pagano. Isinaysay ni Al-Bukhari. okay, ang original ng bata, lahat ng ipinanganak Muslim. Pero nagiging Kristiyano, bakit? Dahil sa magulang. Kung ang magulang niya ay Kristiyano, siyempre, anong natural, nagiging Kristiyano. Kung Hudyo yung nanay, magulang niya, magiging Hudyo rin. Kung ano mang relihiyon ng magulang niya, yun ang magiging relihiyon ng anak. Pero yung pinanganak siya ay Muslim. Kaya ito yung basihan din na kung saan ang batang namatay, kapag hindi pa itong umabot sa tamang edad, tamang pag-iisip, tamang gulang, tamang gulang, ay manatiling Muslim. Manatili siya, ay kung namatay sila na paraiso. Kasi sila ay Muslim pa rin yun. Okay? Muslim. Bakit sila naging naalis na pagka-Muslim ang bata? Dahil sa kanilang magulang. Dahil sa kanilang mga magulang. Dahil sa kanilang magulang. Hindi ba ito totoo naman? Dahil sa magulang. Yun ang tinuro ng magulang. Kaya nga, kung mag-Muslim sila, okay, anong nangyari? Binabalikan na. Balik sila sa Islam. Kasi original na Muslim. Naging, ano bang reliyon nila, ibang reliyon, dahil sa magulang. Ngayon nag-Muslim, naintindihan? Kaya nang nag-Muslim, bumalik lang siya sa dati niya yung mula pagkabata niya. So yun ang dalawang dahilan o paliwanag bakit tinawag balik Islam. Either sa history, na Muslim, tapos naging Kristiyano, dahil kay Manjila, tapos pumasok ka sa Muslim, nag-Muslim ka lang ulit. Pangalawa, yung origin natin na pinanganak tayo, lahat ng bata ay Muslim. Nagiging hindi Muslim lang sa magulang. Ngayon, babalik ka sa Islam. So, ang lahat ng mga bata, tayong lahat, na naniwala na may Diyos. Fitra na yan. Fitra, ibig sabihin, likas na yun, naniniwala ang tao na may Panginoon. Kahit yung mga Christian na naniniwala may Panginoon. Actually, sa kanila, hindi naman na, ang iba sa kanila, hindi naman naniniwala si Jesus ang Panginoon. Kaya nga, paano mo siya, sabi niya yung Diyos makapangyarihan. Pero may mga ganun na paniniwala, yung Diyos makapangyarihan daw. Tapos tanungin mo sino yun, yun siya tinatawag ng Diyos Ama. Diba? Mga ganun ba? O may ano doon ba? Hindi ba ano mo, tanongin, sino ang lumikha ng langit at lupa? Ganun. Hindi naman nila sabihin si Jesus. Ang Diyos makapangyarihan o Diyos Ama, kung ano yung sasabihin. So yun, fitra. Pangalawa, sa kaisipan. Ito yung isip natin. Ibig sabihin nito yung isip, yung logic. Logic natin. Sa tingin ba natin, ito yung mabubuhay tayo, walang nagbubuhay sa atin. Di ba hindi mangyari? Lumabas tayo sa mundong ito, imagine mula sa civilian, tapos nag-develop, naging dugo, tapos naging tao, naging kaluluwa, tapos lumabas. Sa tingin natin, kusa ba ang ganito? Ito yung kaisipan. Di ba? Anong tawag yung logic? Parang, gamitin mo lang, wala kang magalang ng bibo naman katibayan. Yung isip mo, sa tingin mo lang, walang nagbubuhay, walang nangangalaga sa atin. O yung mga lahat ng nilalang. Sa tingin natin ba lumabas lang na kusa yan? Ang langit, kusang lumabas. Maliban sa yung mga nagtuturo ng araling panlipunan, yung tectonic plate, sabi nila,
gumalaw tapos nagkaroon na ng mga island. Ha? Ayaw nga. Ayaw nga. Di ba sabi niya, gumalaw. Mga churi-churi. Tapos may mga sabi niya yung nag-away yung nag-away daw yung parang di ba? Nag-away daw yung Diyos. Tapos binatugan niya. Mayroon din. higat ni po na nagawa. Nag-Hawaii. Tapos naging Pilipinas. Naging kung anong island. Mayroon din yung may ibon daw. May ano nyo? Di ba meron po yung ibon daw? May ibon daw. Napagod daw yung ibon. Tapos ginawa niya. Kasi walang siyang madapuan. Pinagaway niya yung langit at dagat. Tapos nagalit yung dagat. Nagbato ng mga ganito. Tapos mahirap. Yung mga ganon. Yung kwentong ganon. Parang mahirap paniwalaan. No? Ang mas madaling paniwalaan, yung talaga hindi, may lumikha sa langit, may lumikha sa lupa, may lumikha sa Pilipinas, may lumikha sa mga island kung ano-ano man lumabas dito. Kasi mayroon pa yung theory, halimbawa yung Pilipinas sa China ito, magkadugtong daw. Dahil sa pagkatunaw daw ng ice, lumalim, natakpan na yung ano, wala na daw yung, mga ganun na theory. Tectonic plate, yung paggalaw. Yan ang pinapaniwan ng mga P-box. Yung paggalaw, kaya lumindol. Yung tectonic plate na yun. Ibig sabihin, dating buo daw yung mga lupa. Dahil sa yun. ano na yan. Galaw-galaw, tapos nagkaroon na ng island, bumabaw. Ganyan na ganyan. Kasi pag napupuro din yung mountain niya po. Ayan na nga, pero kung sa paniniwala natin, lahat naman galing sa Diyos. Kahit yung paglindol. Ibig sabihin, pwede mo natin paniwalaan na totoo yan, pero yun ay... Sa kamay pa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga yun naging way. Maari yan, pwede yan, pero ang ano man yun, hindi mangyayari kung hindi pa hintulutan ni Allah. Hindi mangyayari. Kung hindi pa hintulutan. Halimbawa yung mga volcano. Ang vulkan sumasabog. Tama. Okay. Pero, ang pagsasabog nito, sa ano pa rin, sa paintulot pa ng Allah subhanahu wa ta'ala. O, nilikha siya ganun na. Nilikha pa rin siya ng Diyos. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang gumawa nito. Halimbawa, yung buto ng, dito sa katawan tayo, yung buto ng tao, kusa, kapag lumaki ka, lumaki rin. Di ba? Lumaki ka, lalaki ng, ang ano, pati yung mga utak mo, yung mga pag-iisip mo. Nilikha ito ng Diyos na ganito na. Maniwala ka ba kusa na yung mga buto mo na lumaki lang, kusa parang kusa na, kung hindi pinapalagi ng Diyos? Halimbawa mula sa similya, naging tubo, naging tao doon sa ano, maniwala ka ba na ano lang, development lang? Yun ang tinatawag na isipan dito. So, una, yung Pitra, Bikas, talaga, Muslim na talaga. Pangalawa, yung kaisipan, yung langit natin. Pangatlo, sa batas. Sa batas. Ang batas, di ako titingnan natin, lahat naman inuutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sino na nag-utos natin yung ganito, yung araw, sisikat sa silangan, lulubog sa kanluran. Batas na yan. Yung apoy, ang apoy ay mainit. Batas na yan, yan ang rules na. O yung mga ganun ba? Yan na yan. Sino ang gumawa nito? Sino ang naglagay sa ginawa niyang mainit ang apoy? Pero pwede rin na hindi niya tanggalin niya yun. Tulad nangyari kay Propeta Ibrahim. Nilagay siya sa apoy pero hindi siya nasunod. Sino naglagay ng ginawa niya na ang apoy mainit? Siya. Pero pwede niya tanggalin. Siya yung nagano ng mga batas. Sino rin ang nagano yung kutsilyo ay nakakahiwa. Pero pwede rin tanggalin, panahon ni Ismail. Yung kinatay niya, di ba inalay niya si Ibrahim, si Propeta Ibrahim, inalay niya si Ismail, at asing inano yun. Yung matalim na kutsilyo, inano talaga yun. Pero tinanggalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, tinanggalan niya yung ruling. Hindi tinanggalan ng talim. Yung yung talim. Pero hindi niya pinagana yung likas na pagkagawa sa kanya, batas na inano sa kanya, tinanggal. Yung mga ganun. So next,
Pang-apat, pakiramdam. Okay, paano yung pakiramdam? Nararamdaman ninyo ba kapag minsan kapag kayo ay may hinihingi, dumarating, binibigay. Pakiramdam, di ba? May nagdarasal ka, tapos nagkakatotoo. Yun ang pakiramdam. Kasi sinabi ng Allah subhanahu kay Nuwanuhan, idnada ng kablo fastajab na lahu. Kung magbasa tayo ng mga lalo ng mga kwento ng mga propeta alayhi salam, marami sa mga propeta humiling. Halimbawa, si Nuh alayhi salam, pinagbigyan. Yung pakiramdam yun. Sino nagbigay noon? Ha? Siyempre, si Moises. Yung biniyak niya, humiling din siya. O, anong dito nakalagay dito yung mga, sabi niya, mu'jiza. Ito yung mga tanda ng mga propeta, mu'jiza. Si Moises, kanyang hinampas ang dagat, ito ay nahati. Nagpistula, daanan. Kita niyo yung halimbawa nito. Nakita niyo ang halimbawa nito. O, pangalawa, si Jesus. Bumuhay ng patay. Ay, nasa Biblia. Kaya nga, bakit siya sinamba? Lalong sa sinamba ng mga hindi, ng mga Kristiyano. Ba dahil nakapagbuhay ng patay si Jesus? Pero, alam niyo ba yung kwento dyan? Kasi nung panahon ni Jesus, ano pa yung ginawa na? Nagbuhay ng patay? Ano pa? Sa kapatid ng magpagaling ng mga Ay, wala dito, no? Nakalagay sa Quran, ang nagawa ng mu'jiza, miracle ni Jesus. Una, ito nakapagbuhay ng patay. Pangalawa, yung lupa, ihulma niya tulad ng ibon. Tapos ihipan niya, magkaroon ng kaluluwa, maging ibon. Basta, isa sa mga hindi para magsalita na siya. Pero yung mu'jiza pinakita niya, yung mu'jiza. Pero yung third day talaga nagawa kita. Ha? Na third day. Ayun, wala yun. Wala. Walang paniniwala yun. Wala sa atin. Nang sa atin, si Jesus, itinaas siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang ngayon, nakalimutan ko anong langit siya, nandito sa taas pa ng langit, pero pinatulog. Ang sinabi na ko, inni mutawaffika. Ang mutawaffika doon, pinatulog siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya babalik siya. Babalik siya dito sa anong edad niya tinaas, anong itsura niya tinaas, bababa siya dito, ganun pa rin. Hindi siya magbago. Si Musa po ba ang niya ginawa siya ng ito? Ha? Si Musa po ang niya ginawa siya ng ito? Wala ka. Hindi siya ginawa ng buhay. Pagkalang ko hindi. Ang ginawa ng rebulto, yung mga mabuting tao pa ng Noah. Tapos yung nag-umpisa yung pag-share, yung pagtambal. Yun ang yung ginawa ng rebulto. Pero kay Moises, wala akong naaalala na may kwento na gano'n. Wala pa akong narinig. Pagkalang ko wala. Pangatlo, ang mu'jiza yung miracle yung magpagamot. Ang paggamot niya, hapusin niya lang. Halimbawa, yung may kitong ba yung mga sakit sa balat? Hapusin lang niya. Yung bulang. Oo, ang bulang, hapusin niya, makakita na. Ang tawag doon sa paghaplos, ang tawag doon Masih. Kaya Mesiya, tinawag siya Mesiya. Dahil sa paghaplos, ang pamaraan ng paggagamot, haplos. Yun ang ibig sabihin, sa Arabic kasi Masiha. Tinatawag, tapos alam mo na Masiha, tinawag Mesiya. Mesiya, no? Mesiyas. Ano tawag dyan? Mesiyas. Pero yung tama, sa Arabic, Masiha. Ang Masiha ang tagahaplos. At ang kanyang miracle pa, yung nasasabi niya yung tinatago ng tao ng pagkain. Halimbawa, ikaw Ahmed, yung pagkain na tinatago mo sa bahay mo ay 5 kilong bigas. May 3 ganito. Masasabi niya yun. Masasabi niya. Yun ang miracle sa kanya. Ang bawat propeta alayhi salam,
Iba-iba kasi yung kakayahan ng lugar niya. Kaya iba-iba yung miracle yung binigay ng Allah sa kanila. Halimbawa, panahon ni Isa alayhis salam, ang magaling yung doktor. Maraming magaling manggagamot. So, ang miracle ni Isa alayhis salam, paggagamot. Para malamangan yung mga tao niya. Kaya nga, halimbawa, ganun na sila kagaling manggamot, hindi nila kaya paggamutin ng kito. Hindi nila kaya paggamutin ng bulag. Yung mga pilay. Hindi nila rin kaya na buhay ng patay. Si Isa alayhis salam, binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Pero ganito yung pagbuhay ng patay. Kasi ito tinatanong, hindi nakabuhay daw ng patay. Yung halimbawa sa libingan, inano lang ng ni Isa alayhis salam, lumabas. Tapos sinabi niya, kiyama na ba? Kasi naghihintay kasi mga sa libingan, naghihintay ng mabubuhay sila muli, itatayo sila, bubuhay tayo sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag araw na ng kiyama, yung pagbubuhay muli. Sabi niya, kiyama na ba? Hindi pa. Tapos bumalik din yun. Hindi yun nabuhay tapos naglakad na hindi gano'n. Pinakita lang, meron ka tapos bumalik din. Saglitan lang start. Saglitan lang, pinakita lang. No, basta. Actually, hindi lang si Isa nakapagbuhay ng patay, pati si Musa. Musa alayhis salam, alam niyo paano nabuhay yung patay, paano nabuhay yung patay. Yung Suratul Baqarah. Kasi yung nangyari, yung isang lalaki, may adopted son. Mayaman. Tapos yung adopted son niya ito, gusto niya makuha yung kayamanan ng stepfather ng tawag mo. Yung father niya. Si adopted son, ang tawag sa matatay. Stepfather na yun. Stepfather ang tawag doon? Oh. Adopted son, anong tawag sa tatay? Ay, Basta hindi siya stepfather. Hindi stepfather natin. Stepfather yung nag-asawa tapos may dalang anak, Oh, stepfather. adopted father. Adopted father, mayroon ba ganun term? Hindi ko alam. tatay na lang basta. Okay. Yung nag-adapt sa kanya, ay yung adopted son, gusto niyang makuha yung kayamanan. Matagal pa mamatay. Matagal mamatay. Apostor. Ha? Foster father. Apostle. Matagal mamatay, hindi na walang pinatay niya. Nung pinatay niya, pagkatapos na pinatay, tinapon niya yung bangkay sa mga Israel. Na nag-ano sila kung pag kinaumagan, nandiyan may bangkay. Pinagbintangan ng mga Israel. Pinagbintangan ng mga Israel yung pumatay kasi tinapon sa kanila. Tapos, sabi nagtuturuan ko ganito, bakit sabi niya tayo magturuan? Nandiyan si Musa. Bakit hindi natin tanungin si Musa alayhis salam? Sino yung pumatay? Kasi may meron. Tapos sabi ni Musa alayhis salam, sinabi ng Allah sa kanya, bubuhay yung tao na yun. Pagsasabi mo sino ang pumatay sa kanya, pero sa isang kondisyon, magkatay kayo ng baka. Magkatay kayo siya ng baka. Ngayon, hindi nila magawa-gawa ang mga Israel kasi sinasamba nilang baka. Kaya nga pinapakatay sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng baka para alisin sa paniniwala nila na sila ay yung baka na Panginoon. Kaya nga nag-aalibay siya. Kapag alibay niya, sabi niya, ano yung kulay, ano yung ganito, ganyan, ang dami. Sabi niya, hanggat namihirap sa kanila, sabi niya yung kulay dapat yung puro, alam niyo yung parang pula, hindi naman pula nung tawag niya. Maroon. Maroon ba yun? Safra. Yung safra kasi parang yellow. Tapos sabi niya, tapos, parang rin pagka-yellow, no? Parang gano'n. Tapos, gano'n, sabi ni Musa. Tapos ano naman sabi niya? Ganito ganyan. Ano yung itsura ba nito ganyan? Sabi na dapat, hindi naman sabi niya bata, hindi naman sabi niya matanda. Sa pangitan lang ang bata. Tapos, magtanong pa. Sabi na dapat, sabi na yung hindi na ano sa trabaho, hindi na ano sa pag-aaral o ganito. In short, nakakatay sila. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Musa, paluin mo sabi niya ng part lang ng baka na yun. Kumuha kayo ng part ng baka, paluin niyo yung patay. Pagpalo na buhay, tinuro niya kung sino yung pumatay sa kanya. Tapos namatay rin ulit. Hindi yun nabuhay tapos naglakad na ganyan, hindi. Yung ano lahat, sinabi lang, ganun din si Isa alayhis salam. Hindi yung nabuhay tapos namuhay na lang. Hindi.
bumalik din. Parang kay Musa alayhi salam, ganun din. So yun mu'jiza. Si Propeta Muhammad, itinuro niya ang buwan at ito ay nahati. Ang buwan nahati. Bakit niya po hinabi ang buwan? Miracle. Miracle. Sabi ng mga tao, magpakita ka sabi niya ng Miracle. miracle. Pinakita ko, sinabi kay Muhammad po. Tinuro niya. Sinabi ko kay Muhammad yung, sabi ko ba ng mga Ha? tao sa Muhammad po. Hindi daw na makapunta sa'yo, kailangan buntin daw. Paano yung paghati ng buwan? Alam niyo, Jamil? Sige na, Jamil. Sinabi po ba ng mga tao kay Propeta Muhammad alayhi wasallam, ipahati yung buwan? Tapos? Tanong nga tapos ka? Tanong nga niya. Oo. Tapos, ikaw, natin yung buwan. As in, nagbiyak. Naghiwalay pa. Naghiwalay pa yung buwan. Tapos nagbalik din. Hindi naman nahati na naman sila niya na gano'n. Nakita lang miracle. Ibig sabihin, tapos sabi ng mga tao, ay, na ano yung mata natin, parang, ano yung tinawag dyan, yung parang magic ba? Namalikmata, sabi na tayo. Ganito sabi niya, tingnan natin kung totoo yan, sabi niya, na hindi tayo namalikmata. Tanungin natin, sabi niya, yung hindi nandito sa Makkah. Yung mga traveler. Yung mga traveler, sabi niya, parating. Tingnan natin, kung nakita rin nila na nahati yung buwan, totoo sabi niya. Hindi malikmata. Tayo sabi na, baka tinamaan tayo ng magic ni Muhammad, kaya na malikmata tayo. Kaya nung dumating yung mga traveler, tinanong nila agad, nakita niyo sabi ng buwan? Oo, sabi nakita namin. Nabiyak sabi ng buwan. So, bilang patunay talaga, nabiyak talaga. Okay? Next! Ano pa tayo? Okay, pangalawa na. Okay, ang paniniwala sa kanyang pamamahala. Ito yung tinatawag tawhid rububiyah. Diba tapos na natin pinag-usapan tawhid rububiyah? Okay, tanong ko na lang, ano yung sabihin tawhid rububiyah? Paniniwala sa Uluhiyas na? rububiyah. Ay, rububiyah. Paniniwala sa kanyang pagkapanginoon. Pagkapanginoon, ano yung rububiyah? Di ba napag-aralan mo? Walang katambal. Walang katambal, pagkapanginoon yun. Uluhiyah ay pagka-Diyos pala. Pagka, Diyos sa mga kanyang mga gawain. sa kanyang mga gawain, pamamahala. Kaya nga pamamahala, Rububiyah. paniniwala sa kanyang pamamahala. Pamamahala, tagapangasiwa. Okay, alam niyo yung tagapangasiwa. Tagapamahala. Pagkapangalan. Tagapangalaga. Ano pa? Ano pa ang term gusto niyo? Taga-sustento. Tagapangalaga, tagapangasiwa, tagapamahala. Parehas din. Halimbawa, ikaw yung namamahala sa, yung term pamamahala, ikaw yung namamahala ng bahay. So, anong ginagawa mo? Ikaw yung ilagay mo yung bulaklak nandito. Ilagay mo yung CR dito. Yung tubig ganito. Di ba pamamahala yun? Sabi mo, yung hardin dito, yung pinto dito. Ito yung namamahala. Okay? Zero, ang pinapamamahalaan niya Allah subhanahu wa ta'ala yung mundo. Kaya, ginawa niya yung langit, tinaas. Nilagyan ng ilog. Nilagyan ng lake. Nilagyan ng mga bato. Nilagyan ng mga bundok. Nilagyan ng dagat. Tapos sa dagat, nilagyan ng mga isda. Yung mga ganon. Tapos nilagyan ng mga puno. Pamahala. Okay, yung tao nilikhang, tapos nilikhang tao. Pinatira dito sa mundo. Tapos nilikha yung mga hayop. Yung pamamahala yan. Ang tawag dyan ay pamamahala. Siya rin ang nangangasiwa. Siya rin ang nangangalaga dyan. Ang kaso lang, sinisira ng tao yung kalikasan, no? Sinisira ng tao yung kalikasan. Yung basura, tapon doon, tapon dito. Alam niyo, kaya nakikita niyo lumalalim yung dagat, yung pala, dahil sa basura pala, di ba yung basura, tinatapon sa dagat. Kaya para bumababaw yung ganun din pala yung ilog.
Kaya nga magtagal yung panahon, di ba? Dahil sa basura, yung basura magpatong-patong, bababaw yung, kaya tataas yung tubig. Nasa global warming. Ganyan pala. O sa ice. Kaya nga, ang kasalanan talaga tao. May kasalanan talaga. Greenhouse effect. Tapos yung mga puno ganun. Kaya nga yung landslide din. Dahil sa wala ng puno din. Tapos yung... mga biskit-biskit. Aba, nagdadala ka na. Ha? Yung? Hindi yan. Meron sa amin tiyan. Ayaw pala kayo. Next, pangatlo, ay ito sinabi ng alahul khal wal amru. Katiyakan pag may-ari niya ang lahat ng nilalang at ang pag-uutos. Okay, pati yung pag-uutos ay gawain din niya Allah subhanahu wa ta'ala. Siya lumikha sa inyo. Next, pangatlo na tayo. Ang paniniwala sa kanya pagka-Diyos. Ito yung tauhid. Uluhiyah. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim. Ibig sabihin, si Allah subhanahu wa ta'ala ang Panginoon ninyo na dapat sambahin na nag-iisa. Walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya. Siya yung War-Rahman at Rahim. Siya yung maawain at mahabagin. Okay, next page, pang-apat. Okay, ito yung pang-apat yung paniniwala sa mga katangian at pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, walillahi asmaul husna fad'u biha. Ilan ang magandang pangalan ni Allah? Mayroon siyang 99. Beautiful. O asmaul, tinatawag asmaul husna. Yan ang sinabi ng Quran. Walillahi asmaul husna fad'u biha. Ibig sabihin, si Allah subhanahu wa ta'ala mayroon siyang mga mabubuting pangalan. At kapag kayo ay manalangin, tawagin niyo yung pangalan na yun. Sinabi ng Allah. Kaya nga, dapat alamin natin yung mga pangalan nito, 99. Kung halimbawa, humingi ka ng kapatawaran, anong tawagin mo? Ya Ghafur, Ya Ghaffar, mga ganun. Pag humingi ka ng rizki, biyaya, Ya Razzaq. Ya Razzaq. Ang ibig sabihin ng Razzaq ay nagbibigay ng biyaya. Pag humingi ka ng awa, Ya Rahman, Ya Rahim. Humingi ka ng awa at habag. Mga ganun. Kung kaya yun ang purpose ng mga pangalan. Kaya ang sinabi dito, mayroon ako sabi niya, mayroon siya Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon siyang mga buting pangalan. Tawagin niyo sa mga pangalan na yun. Okay? Tapos sabi niya, laysa kamislihi shay'un wa huwas samiul basir. Si Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyang katulad sa anumang bagay. At bagkus siya ay nakakarinig at nakakita. Basir. Si Allah subhanahu wa ta'ala nasa taas, pero naririnig niya ang lahat. Ha? Naririnig niya yung kahit yung sa ilalim ng lupa, naririnig niya na nakikita niya. Yan. Naririnig niya, nakikita niya. Kahit yung ano yun, yung tinitibok ng puso mo, nasa isip mo. Kahit yung bago mo maisip, alam niya na. Alam na yung isip mo. Alam niya na yung isip. Alam na gagawin mo. Okay? Nagbili siya, no? Okay? Mahal pa yung mangga ngayon. Wala pang muna. Okay, next. Ano yung, last na ito para makapitan sa pila. Ano yung, ang mga paniniwala sa Allah ay nagdudulot ng magandang aral. Okay? Anong unang aral? Jamil, basin pati sa number 1? Last dito na, di ba ba? Ang ilan sa mga halimbawa nito ay mga sumusunod. Number 1. Ituro mo sa kanila. Ito ha. Next, paniniwala sa anghel na tayo. Pero next day na. Next Sunday. Sige. Isang oras na mag-alag. 2 o'clock na.
Number 1 ay nagpapa. Ngayon dito ang kapisahan ng Allah dahil sa kanya lamang naiuukol ang pagmamahal at takot at naitakwil ang lahat ng Diyos-Diyosan. Okay. Dito sa mga paniniwala kay Allah, napapatunayan na mag-isa lang ang Diyos. Kaya dahil siya lang ang lumikha, siya lang ang nagpapahintulot sa lahat ng anumang pangyayari sa mundo, dapat iukol natin yung pagmamahal sa Kanya lamang at yung takot. Ganun din itakwil natin yung mga Diyos-Diyosan. Anumang kinikilala Diyos-Diyosan ay hindi yan, itakwil. Alam niyo, itakwil, hindi paniwalaan. Itakwil. Ano yung itakwil? Pag mga itakwil, ilayo mo. Diba, itakwil. Okay, number 2. Wais, basahin mo kumakain pa siya. Number 2. Nagiging ganap ang pag-uukol ng pagmamahal at pagsamba sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang magagandang pangalan at matataas na katangian. ibig sabihin, nagiging ganap. Ang ganap, kumpleto. Kapag sinabi yung ganap, na kumpleto, ibig sabihin, maabot mo yung level ng hangganan na pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, isa sa mga natin, ang Muslim, dapat higit ang pagmamahal niya kay Allah kaysa sa Kanyang sarili. lahat. Ay, lahat. Di ba? Kahit yung magulang mo, ano man, dapat higit yung pagmamahal mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa Kanya, sugo. Higit. Hindi pwede pagpantay mo, hindi pwede yun. Dapat higit. So kapag sinabi natin higit, pag anong niya, mas sinuuna natin yung kaugustuhan ng Allah kaysa sa Lahat. atin. Okay, number 3. Ahmed, okay ka na? Ang pagpapatunay sa pagsama sa Kanya lamang sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Kanyang mga ipinagbutos at ipinag-iwas sa Kanyang mga ipinagbabawal. Okay. Pagpapatunay ng pagsamba sa Kanya lang. Paano natin matunayan na siya lang ang sinasamba natin? Nandiyan na nakalagay sa dulo. Ibig sabihin, sumunod sa Kanyang kautusan, umiwas sa Kanyang pagbabawal. Yan lang. Yun ang patunay. Kaya nga, nakikita niyo, mayroon haligi ng pananampalataya. May haligi ang Islam. Ang haligi ng pananampalataya, trabaho ng puso. Ano yun? Sa loob. Ang haligi ng Islam, trabaho ng labas. Trabaho ng labas. Kaya nga yung pagsasala, pagsasaksi, pagsasaum, paghajj, pagzakat, sa labas yan. Ang paniniwala, trabaho ng puso lang sa loob. Okay? Next, pang-apat. Ang kaligayahan dito sa mundo at sa kabilang buhay. Okay, saan? Siyempre sa kilalanin mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Actually, yung kaligayahan naman, hindi naman na yan, porke mayaman ka, masaya na. Bakit lahat ng mayaman, masaya? Kaya na. Ang kayamanan, siya yung pinakamababang biyaya. Ano yung pinakamataas ng Islam? Pangalawa, ang sumunod ito yung kalusugan. Yan ang mahalaga. Ang kayamanan ito na yung huli, pinakamababa. Pinakamababang biyaya. Ang kayamanan. Bakit? Kung halimbawa, mayroon kang 1 milyon, nagkasakit ka. Diba, magdagastusin 1 milyon, babalik lang ka sa normal yung wala kang sakit. So yung kalusugan masigit. Alam niyo yung mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, na minsan, hindi natin binibigyan halaga. Okay, tingnan mo halimbawa, biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ginawa tayong malaya. Pero malaya yung tao, hindi nila nararamdaman biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala kanya. Kailan niya malalaman na mahalaga pala yung kalayaan? Kapag punta ka ng kulungan. Ang nasa kulungan, gusto maging malaya. Gagastos ng para lang makalabas ng kulungan. Tama? Yung kalusugan na binigay ng Diyos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, nandito sa atin ngayon. Pero hindi binibigyan halaga ng mga tao. Tama? Pero kailan niya mabibigyan halaga kung nagkasakit?
Parang nung COVID po, Ah, maraming reflection. Kaya nga, reflection. Punta ka sa ospital, kung gusto mo malaman kung gaano kahalaga ang kalusugan, punta ka sa ospital. Nakikita mo yung mahalaga pala. Imagine nandun yung apple, nandun yung mga prutas lahat, wala na, hindi nakakain. Diba? Ang mga bisita naman, kung kailan ka may sakit, saka ka bibigyan. Kainin. Bigyan ka lang ka ng mga kung ano-anong pagkain kung ikaw may sakit. Patay ng kabayo. Wala na. Wala ka namang gana. Kaya nga, actually tanggalin lang ng Allah subhanahu wa ta'ala yung ganang kumain. Wala na. Kasi nandito kasi meron tayo yung parang, meron tayong ganang kumain, yung lasa ng kumain. Appetite. Yung mga amoy natin na ito. Tatanggalin lang yung pang-amoy. Okay, next. 2 o'clock na. Hanggang sa Pekino.